a time of overwhelming interest to all living. Rulers and statesmen, men who occupy positions of trust and authority, thinking men and women of all classes, have their attention fixed upon the events taking place about us. They are watching the relations that exist among the nations. They observe the intensity that is taking possession of every earthly element, and they recognize that something great and decisive is about to take place, that the world is on the verge of a stupendous crisis. The calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous. They forecast approaching events of the greatest magnitude. The agencies of evil are combining their forces and consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world, and the final movements will be rapid ones. Tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid at mga kaibigan. O aming Ama na nasa langit, purihin ka sa pagkakataon at oras na ito na muli narito kami po'y makakapag-aral ng inyo pong mga salita at mga katotohanan tungkol po sa pagbibigay ng babala at siyang mensahe ng awa sa huling panahong ito. Ngayon pong dalangin na ang inyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na manguna sa puso't isipan ng bawat isa na makakapanood at makakapakinig ng katotohanan ito. At lalo tigit ang inyong lingkod na gagamitin, patuloy na pagpalain, patawad naman sa aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng aming pong Panginoong Hesukristo. Amen. Sa biyaya at habag ng ating pong Panginoong Hesukristo, nawa ang bawat isa po sa atin ay nasa mabuting kalagayan. At sa pagkakataong ito, nais pong ipahayag ng inyong lingkod na ang ating pong programa ng A Message of Warning and A Message of Mercy. Ang mensahe ng babala, ang mensahe ng awa. Bakit nga ba kailangang ipahayag ang mensahe ng babala? At ang mensahe ng babala at siya ring mensahe ng awa sa huling kapanahonang ito. Ang sabi po dito sa Christ Object Lesson, the last message of warning and mercy is to go to every nation and kindred and tongue, to take out of them a people for his name, and the earth shall be lightened with his glory. Yan po ang sabi ng ating pong Panginoon sa huling araw na ito na ang huling mensahe ng babala at ang mensahe ng awa ay kailangang maipahayag sa ating pong sanlibutan, sa bawat tao, sa bawat bansa at sa bawat wika upang sa gayon ay malaman ng bayan ng Diyos at malaman ng Diyos na siya ay kaniyang bayan at malaman ng tao na siya ay ang tunay na Diyos na kanilang sinasamba. At upang ang salibutang ito ay maliwanagan ng kanyang kalawalhatian, ang katuwiran ng kanyang anak na walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. At tayo bilang mga Seventh-day Adventist sa mga tagapanood at tagapakinig po ng programang ito. Ang sabi po dito, the prophet penned the following. In a special sense, Seventh-day Adventists had been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for the perishing world. On them is shining wonderful light for the word of God. They have been given a work of the most solemn import, the proclamation of the first, second, and third angels' messages. There is no other work of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention. Na ang bayan ng Diyos bilang Adventista del Septimo Dia, ang tunay na Seventh-day Adventist, sabi po dito, ay naitalaga sa buong sanlibutan upang maging tagapagbantay at tagapagdala
ng mga katotohanan at liwanag na kanila pong tinanggap mula sa banal na kasulatan. At sa bayan ng Diyos o sa kanyang tao na pinili, ang sabi po dito ay sila ang magbibigay ng huling babala. Huling babala na siyang mensahe ng awa sa ating sanlibutang ito na nanganganib, lalo tigit sa huling araw na ito. At upang sa gayon ang bawat liwanag mula sa banal na kasulatan ay matanggap, hindi lang ng kaniyang bayan, kundi sa mga tao o sa lahat ng tao na nangagkasala, sapagkat ang sabi po sa Roma, lahat nga ay nangagkasala at hindi nakarating sa kalawalhatian ng Diyos. Kaya lahat ng tao ay nangangailangan ng babala, ang mensahe ng babala, ang siyang mensahe po ng awa. At lalo tigit ang pagpapahayag ng una, ikalwa, at ikatlong pabalita ng anghel. At sabi dito, ito ang napakahalaga, napaka-importante na dapat gawin ng bayan ng Diyos, ng tao ng Diyos, lalo tigit sa huling araw po na ito. Kaya pag-aralan po natin ang ano-ano ba yung mga huling palatandaan sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? The last sign of His coming. At matatagpuan po natin ito sa chapter 24 ng aklat po ng Matthew. Sabi po dito, and as he sat upon the Mount Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming? And of the end of the world. So dalawa po ang katanungan ng mga disipulo ng ating Panginoong Hesus dito po sa aklat ng Mateo. Ang una po ay, kailan ba mangyayari ang mga bagay na ito? Pangalawa ay, ano ba yung mga palatandaan ng iyong pagbabalik at ang katapusan ng sanlibutan? At sasabi po dito sa Spirit of Prophecy na sinulat po ng isa sa pioneers, ang sinasabi dito na kung paanong lumapit privately, the disciple came to Jesus privately, lumapit sa kanya na privado. Sabi dito, this is a wonderful significance in these words. It is only to those who come to Lord privately, alone, on their knees in secret chambers, or by themselves in some quiet place. It is only to such that there is revealed the sign of His coming and of the end of the world. Yan po ang malinaw dito. Sa lahat ng mga lumalapit sa ating Panginoon ng pribado, ang sabi dito ay na ang kanilang mga tuhod ay iniluluhod sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Panginoon. Sabi dito ay sa isang tahimik na lugar, ay doon sa kanila, sa mga taong ito inilalantad ang pagbabalik o ang mga palatandaan sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo. At lalo tigit, kung paano natin malalaman ang katapusan ng ating pong sanlibutan, ang mga palatandaan nito. Away from the hurry and bustle of the things of life, and shut in alone with the Master, the still small voice communicates with the pleading soul, anxious for knowledge concerning the greatest event in human and divine history. Na malayo doon sa maingay, malayo doon sa abalang sanlibutan, na kung saan makakausap at still maririnig po ang small voice, ang maliit na tinig mula sa Panginoon sa lugar na iyon. Ang isa pong halimbawa nito ay ang country living, ang paninirahan po sa isang tahimik na lugar na malayo po sa syudad, malayo sa ingay, malayo sa impluwensya ng sanlibutan. At sabi po dito, at kung saan doon sa lugar na iyon, ang kaalaman at karunungan mula sa Panginoong Diyos ay kanila po itong makukuha at maidadagdag sa kanila. At malalaman nila ang nagtatapos na kasaysayan ng tao at ng Diyos.
At sabi po sa pagpapatuloy, Matthew 24 verse 4, And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Isa ito sa palatandaan na ibinigay ng ating pong Panginoong Hesukristo, na sinasabi po dito, ang unang palatandaan na binanggit dito ay marami po yung magigibulaang propeta. Marami po yung mag-aangkin na siya mismo ang Kristo. Lalo tigit sa iba't ibang panig ng sanlibutan. Kahit nga po mismo dito sa ating bansa sa Pilipinas ay meron na nag-aangkin na siya daw ang Kristo. At ang langit daw po na bayan ay doon sa bayan o sa lugar ng Davao. So sabi po dito ay mag-ingat po tayo na hindi po tayo malinlang sa mga ganitong panahon. Lalo tigit na tayo po ay nasa huling mga araw. Sapagkat ang sabi po sa banal na kasulatan, dapat alamin ninyo na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Ibig sabihin kung mapanganib na po ang panahon natin ngayon, at marami na at nagaganap na ang palatandaan na ito, lalo tigit ang pagkakaroon ng bulaang Kristo, tayo po ay talagang nasa huling araw na, mga kapatid at mga kaibigan. At napakasolemne ng ating pong panahon sa panahong ito. Kaya nga po mga kapatid at mga kaibigan, napakahalaga na ating pong lubusang makilala kung sino ba ang ating Panginoong Hesukristo. Sino ba ang anak ng Diyos? Halimbawa po, ang salitang Son of God ay malaking kaibahan sa salitang God the Son. Ang nasa banal po na kasulatan ay ang salitang anak ng Diyos at hindi po ang salitang Diyos anak. Wala po tayong mababasang ganon, mga kapatid at mga kaibigan. So, sa bawat salita pa lang na ating pong mababasa ay mayroon pong pagkakaiba at makikilala ng anak ng Diyos kung ano po ba doon ang katotohanan at kung ano ba doon ang kasinungalingan. So, iba po ang salita, yung word na Son of God ay siya pong totoo at yung word po na God the Son ay hindi po ito katotohanan. Malaki po ang pinagkaiba. Sa verse 6 po, And ye shall hear of wars, rumors of wars. See that ye be not troubled, for these things must come to pass, but the end is not yet. Noon, mga kapatid at mga kaibigan, yung mga wars, mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, noon, nagkaroon ng World War I, nagkaroon ng World War II, paulit-ulit. Pero dahil tayo nga po ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ay nasa huling araw na, kaya napakasolemne ng panahon nating ito, bagaman may mga wars ngayon, may mga digmaan ngayon, may mga alingaw-ngaw ng digmaan, ngunit ang sabi po sa Spirit of Prophecy, ay ito po ay palatandaan na ang mga bansa ay nagagalit o nagagalit na ang mga bansa. Papunta na sila doon sa tinatawag na Battle of Armageddon. At malapit na pong magsara ang pinto ng awa at malapit na po, lalo tigit, dumating ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya, kagaya po ng napanood ninyo kanina sa una na nakita nyo po at napanood nyo ang nangyayari na ngayon o pangkasalukuyang pangyayari sa ating po salibutan, ang digmaan po sa Russia, ang digmaan po sa Israel na lalong lumalawak at talutigit ang mga alingaw po ng digmaan sa iba't ibang parte ng ating pong mga lugar. Verse 7, For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. Ang sabi po sa Spirit of Prophecy, I saw that the powers of the earth are now being shaken. Ang sabi po dito, I saw the powers of the earth are now being shaken, and that events come in order. War, rumors of war, sword, famine, and pestilence are pressed to shake the powers of the earth. Then the voice of God will shake the sun, moon, and stars, and this earth also. I saw the shaking of the powers in Europe, and it's not, as some teach, the shaking the powers of heaven, but it is the shaking of the angry nations. Kagaya po ng naisulat noon at nangyari noon, ang sabi po dito, na ipinakita sa propeta sa huling araw na yung nangyayari po sa sanlibutan natin ngayon, lalo tigit especially
yung current events po na nangyayari, yung digmaan po sa Russia versus Ukraine, yung digmaan po sa Israel at sa Gaza, sa Lebanon at sa Iran na nangyayari, na lumalawak ang digmaan. Ang sabi po dito, ang lahat ng mga ito ay hindi pa po ito yung but it is the shaking the powers of the earth na sinasabi po dito na ito po yung shaking of the angry nations na nangyayari po mismo doon sa kontinente ng Europa sa panahon natin ngayon, na naulit lang po na nangyari din noon. At ito daw po ay ang nagagalit na ang mga bansa. At kapag nangyari nga ito ngayon na nasa huling araw na, hindi po alam ng karamihan na ito po ay papunta doon sa huling tunggalian, the last battle of the great God Almighty, o yung tinatawag po na Armageddon. Verse 8 to 10. And these are the beginning of sorrows, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Kung paano pong nangyari noon ang panahon ng kabagabagan, kung paano pong nangyari din noon ang panahon ng pagpatay sa mga Kristiyano, kung paanong nangyari noon na maraming mga bansa ang kinamuhian ang bayan ng Diyos, at kung paano ding nangyari noon. Mayroong nagtaksil sa kanyang kapatid laban sa kanyang kapatid, sa kanyang magulang laban sa kanyang anak, ay mangyayari din po sa huling araw po na ito. Palatandaan na malapit na pong bumalik ang ating pong Panginoong Hesukristo. Matthew 24:11-13. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that endure unto the end, the same shall be saved. Ang sabi po dito, marami pong lalabas na mga bulaang propeta. Marami ang malilinlang. At sabi po dito, dahil nga sa paglago ng kasamaan, ang pag-ibig ng bawat isa ay lalamig. Pero kung sino man po yung magtiis hanggang sa huli, ay siya pong maliligtas. Sa huling verse na ito na aking pong babasahin, ito po yung huling palatandaan sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo. At ito yung sagot doon sa isang tanong ng disipulo niya na ano ba yung mga palatandaan ng kanyang pagbabalik at ano yung huling palatandaan ng katapusan ng sanlibutan. Sabi po sa verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. At ipangangaral ang ebanghelyo sang kaharian sa sanlibutan ito for a witness unto all nations, na maging saksi sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayon ay darating po ang wakas. Ang tanong ay, hindi pa kaya na ipangaral ang gospel, ang ebanghelyo sa buong sanlibutan sa panahon ngayon? At hindi pa kaya naging saksi ang bayan ng Diyos o ang mga Kristiyano o ang bayan ng Diyos sa huling araw na ito? O ang tanong ay, ano kayang gospel, ano kayang ebanghelyo ang dapat na ipangaral upang dumating na ang Panginoong Hesus? At paano ba tayo magiging totoong saksi ng ating Panginoong Diyos sa huling araw na ito? Kaya, sabi po sa Spirit of Prophecy, the gospel and the medical missionary work are to advance together. The gospel is to be bound up with the principles of true health reform. Christianity is to be brought into the practical life. Earnest, thorough reformatory work is to be done. Ayan po ang sabi at mensahe ng Panginoong Diyos sa huling araw na ito, na ang ebanghelyo at ang medical missionary work ay kailangan po ito ay magkasama. Ang tanong ay, hindi baga ito ginagawa ang pagpapahayag ng ebanghelyo at ang pagkakaroon ng medical mission o medical missionary work? Ginagawa. Ang realidad po na nangyayari ngayon
ay bagaman meron pong ebanghelyo na naipapahayag, pero totoo ba ang ebanghelyo na naipapahayag? Puro ba ang ebanghelyo na naipapahayag? At ang medical mission ba na ginagawa ay alinsunod ba sa alituntunin at orihinal na plano ng Panginoong Diyos? Yun po ang tanong na dapat pong masagot sa mga susunod po nating pag-aaral. Ano po mga kapatid at mga kaibigan? Ano ba yung panggagamot na orihinal na plano ng Panginoon? Nakasama sana ng ebanghelyo na sila sana'y magkasama upang may pahayag ang katotohanan sa buong sanglibutang ito at upang dumating na ang wakas at upang dumating na ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ang isa pong halimbawa lamang o ng orihinal na plano ng Panginoon Diyos sa punto ng pagbibigay ng medical mission o paggawa ng medical missionary work. Dito po sa Spirit of Prophecy, sabi po dito, make use of the remedies that God has provided. Ano kaya ito? Pure air, sunlight, and the intelligent use of water are beneficial agents in the restoration of health. Ito po ilan lang sa mga halimbawa na orihinal o tamang panggagamot, tamang medical mission na maibigay po sana sa mga tao sa panahong ito, sa huling araw na ito. Hindi po ang pagbibigay ng mga gamot na mga mabibili sa butika. Hindi po ang pagbibigay ng mga gamot na poison o sinasabi po doon na makapagbibigay din naman ng iba pang mga sakit. Ano po? Na nabibili sa mga pharmacy ngayon. Na mayroon pong mga side effect. Kundi aside po dito, yung remedy, yung panggagamot na nais po ng Panginoong Diyos na nasa original na plano niya. Yung mga natural na pamamaraan na nais po ng Panginoong Diyos, nakagaya po ng sariwang hangin, init ng araw, at mga kaalaman pa tungkol sa mga water therapy at mga panggagamot. Upang sa gayon, ang atin daw pong kalusugan ay maibalik ang lakas ng ating kalusugan at magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan. Kaya nga sabi po doon sa kanina, ang huling palatandaan kapag babalik ng ating pong Panginoong Hesus ay, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nation, and then shall the end come. Ano-ano kaya yung mga gospel na dapat pong maipahayag, lalo tigit sa huling araw na ito? At ang sabi po nga po kanina, yung gospel at yung medical missionary work ay dapat po'y laging magkasama upang maabot ang mga tao at upang makapasok sa puso't isipan ng mga tao ang mga katotohanan. Kailangan po ng totoong ebanghelyo, totoong katotohanan, sapagkat meron pong kasinungalingan na katotohanan at totoong panggagamot at orihinal na plano ng Diyos na panggagamot sa mga tao, sa mga sakit, sapagkat meron po ngayong counterfeit na gawa po ng kaaway na paraan ng panggagamot na sa halip na magamot ay lalong lumalala ang sakit at lalong naghihirap ang mga may sakit at hindi naman totoong nagiging malusog sa paraan ng sanlibutan po ngayon. So mga susunod po nating pag-aaral, mga kapatid at mga kaibigan, ay mapag-aaralan po natin kung ano ba ang ebanghelyo at paano ba nagiging totoong saksi upang maipahayag po sa sanlibutan at upang dumating na po ang ating pong Panginoong Jesucristo. Mga kapatid at mga kaibigan, nais po ba nating dumating na ang ating Panginoong Hesus? Patuloy po nating subaybayan ang programang ito. A message of warning is a message of mercy. Ang mensahe po ng babala ay mensahe po ng awa sa huling araw na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon at purihin ang ating pong tunay na Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, papurit pa sa salamat ay amin pong ibinabalik sapagkat amin pong napag-aralan ang mga palatandaan ng pagbabalik ng aming pong Panginoong Hesus. Marami po salamat sapagkat sa panahon pala namin ngayon ay napakalapit na ng panahon. Hayag ang mga palatandaan, nariyan ang katuparan ng mga palatandaan. At nawa, ang bawat isa na nakakapanood, nakakapakinig at nakapakinig po nito, ay maging handa po ang bawat isa na sumalubong at
salubungin ang aming pong Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik. Patuloy po naman pagpalain ang bawat isa po sa amin. Patawad po, Ama, sa aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesucristo na iyong anak. Amen.